Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilulunod na rin ang patong-patong na hamon kahit ang mga nakaligtas sa bagyong Tino. Una, ang pagluluksa para sa mga nasawi na hindi nabababa sa 114 ayon sa NDRRMC. Ang ibang namatayan, isinasabay pa ang paghahanap sa iba nilang kaanak, gayon din ang pagtawid sa sariling pangangailangan tulad ng pagkain at maiinom. At mga kapuso, dito nga po sa Liloan, Cebu, kalunos-lunos ang nakita kong epekto ng bagyo. Kabilang ang pag-apaw ng isang ilog. Sa gitna nito, walang pagod ang pagsuyod sa putik at debris ng mga nagkakasanang search and retrieval operations. Narito ang aking report. Kaliwat kanang nabawal na puno ang sumalubong sa amin ng puntahan ang Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Pero lalong kalunos-lunos kung paanong pinatagilid, pinataob at pinagpatong-patong pa ng rumagasang baha rito ang mga sasakyan. Ang iba, sumampa na sa bakod. Maraming bahay ang nawasak. Ang mitya ng hindi inaasahang pagragasan ng tubig, ang pag-apaw ng Kotkot River na sumira pa sa dike. Dito sa Maturan Funeraria, inabutan namin si Criza. Survivor siya, pero inulila naman ng mister at ng 3 anak na edad 1, 3 at 8, gayon din ng ama't pamangkin. Lakat sila nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Sabay sa pagluksa ang pag-aalala pa para sa ina, tiyahin at 2 pamangkin na hindi pa rin nakahanap. Kaya nagsusumamo si Criza sa mga otoridad. Sana matulungan. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay. Wala lahat. Wala pamilya. Sana mahanap ang mama pa. Mga pinsan ko. Sana may magpadala ng crane para mahukay. Kasi ngayon mga tao lang talaga naghahanap mo. Manual lang talaga, pero lahat, may marami pang natabunan. Wala namang oras na inaksaya ang mga otoridad. Katunayan, inabutan namin ng ilang tauhan ng Philippine Air Force na masinsin pero maingat na ginagalugad ang bahagi ng barangay para sa search and retrieval. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Sinuyod namin ang nasalantang subdivision. Ganito po ang itsura ng mga kalsada sa loob ng subdivision na ito. Saan ka man lumingon, kung hindi putik, mga sasakyang sumalansan at nagkapatong-patong. Dahil na lamang ko dito. Hindi basta ma-penetrate dahil clear yung kalsada. Sa isa pang subdivision sa Liloan, pinalikan naman ng pamilya Borses ang alaga nilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatali dyan sa yung tubig, nandito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente, tubig, pagkain at damit, isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. At paano nga bang magsisimula kung halos wala kang naisalba sa baha? Tanong din yan sa Talisay, Cebu kung saan pati sa tinutuluyang gymnasium ay walang mahigaan dahil sa putik na
iniwan ng baka ang kanilang apela. Alamin natin mula kay Susan Enriquez na nakatutok din live mula sa Talisay City, Cebu. Susan. Emil, matapos masalanta ng bagyong Tino, panibagong pagsubok ang kinakaharap ng mga residente dito sa Barangay Dumlog, Talisay City dahil hindi nila alam kung paano at kailan sila magsisimula matapos ang dinanas nila dahil dito sa bagyong Tino. Narito po ang aking report. Mistulang binura sa mapa ang mga kabahayan sa Barangay Dumlog dito sa Talisay, Cebu matapos tumama ang bagyong Tino nitong Martes. Halos walang natirang istruktura sa lugar na ito na nasa ilalim ng Dumlog Bridge. May mangilan-ngilang nakatayo pero di na rin pakikinabangan. Sabi ng mga residente, binabaha naman sila noon pero hanggang ikalawang palapag lang. Pero ang bahang dulot ng bagyong Tino ay umabot sa bubong. Mistulang binayo at inanod ang mga bahay at istruktura. At dahil di nila inaasahan ang pinsalang dala ng bagyong Tino, halos wala silang naisalba. Kaya hindi nila alam kung saan at paano magsisimula. Sa ngayon, putik, burak, basura at mga debris ang naiwang bakas ng bagyong si Tino. Ang mga apektadong residente, pansamantalang tumutuloy sa gymnasium ng Barangay Hall at health center ng Barangay Dumlog. Pero hindi na rin sila halos makakatulog dahil putik na putik ito. Yung iba, naglagay na lang ng kanilang mahihigaan doon sa mga bleacher. May mga tent na ipinamahagi pero hindi na rin nila magamit dahil binaharin ang pagpupwestuhan nito. Naghihintay rin sila ng ibang tulong gaya ng pagkain at iba pang pangangailangan. At ngayon kausapin natin isa sa mga residente dito, si Wilfredo Atis, at walang natira sa bahay nila. Ngayon nakita ko talagang bakante na ito, talagang parang kayong barado sa mapa, burado sa mapa. Anong plano nyo ngayon, Wilfredo? Magtayo ng bahay kubo, pamsamantala. Pansamantala. Oo, tapos? Para meron kaming matulugan. So yan po yung ilan sa mga dilema ng mga kababayan natin dito kung paano sila babalik sa kanilang normal na pamumuhay matapos na mawala ang kanilang mga ari-arian. Mula rito sa Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu, ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Susan Enriquez. At sa gitna ng paghingi ng saklolo ng iba't ibang lokal na pamahalaan, ay dineklara na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity. Pinaimbestigahan niya rin ang mga pag-abuso sa kalikasan na posibleng nakapagpalala ng baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang tuloy ang relief operation sa Visayas kasunod na matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino, pinaghahandaan na rin ang pagtama ng bagyong Uwan na inaasahan magpaparamdam ngayong weekend at tatama sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kapag nagkataon, aabot sa mahigit 10 rehiyon ng bansa ang mapipinsala ng dalawang magkasunod na bagyo. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Sa situation briefing kaninang umaga, ipinag-utosan ng Pangulo ang mabilis sa aksyon at pagtiyak sa koordinasyon ng mga LGU bilang first responders at ng national government. At dahil may state of calamity, mas mabilis ang pag-release ng pondo para sa mas mabilis na tugon sa pangangailangan ng mga sinalanta. Papabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Kasabay niya naglabas ang Pangulo ng 760 million pesos mula sa kanyang opisina para sa halos 40 lokal na pamahalaan na apektado ng bagyo. Pinakamalaki ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental na tig 50 million pesos. Tig 40, 30, 20, 10 at 5 million naman sa iba. Maliban sa pagpapaimbestiga sa mga palpak na flood control project sa Cebu na ginasusan ng bilyong-bilyong piso, pinatitignan din ng Malacanang sa DNR ang mga nakalbong bulubundukin, ang pagkukwari at ang pagtatayo ng ilang mga residential area na maaaring nakapagpalala sa mga pagbaha. May kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. Nagalok na rin ang tulong sa recovery efforts sa mga lugar na sinalanta ang mga bansang Australia, Canada at Amerika. Nilinaw naman ng palasyo na hindi humingi ng tulong pinansyal ang Pilipinas sa ibang bansa at sinigurong may sapat na pondo mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa ating mga pangangailangan.
Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Hindi rin sumusuko ang mga naghahanap sa 53 pang nawawala sa Negros Occidental. Dasal ng marami, hindi na madagdagan ang 44 na kumpirmadong nasawi roon. Live mula sa Bacolod City, nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Emil, unti-unti nang bumabangon mula sa pinsala na Bagyong Tino ang mga Negrenseng apektado ng baha. Ilan sa kanila inalala ang mga pinagdaanan, lalo na ilan sa kanila mga kamag-anak ang nawalan ng buhay matapos malunod sa tubig baha sa La Carlota City. Halos abot na ng tubig baha ang mga kabahayan sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Maririnig pa ang paghingi ng tulong ng ilang residente habang binabayo ng malakas na hangin at ulan. Ilang araw ang lumipas. Ito na ang sitwasyon sa lugar. Tambak ang mga punong natumba. May sasakyang ring hindi na isalba sa baha. At ang mga gamit, basa. Kung ano naman ang masada naman sa sining kalibutan, patawaron kami. Isa ang bahay ni Nanay Salome sa mga pinasok ng tubig. Muntik pa nga raw siyang malunod. Mamuyo ka kay ninyo. Pag sa Ginoo, makasurvive kami. Ginhapo ko kani before kung may gindala nga masaka sa babaw. Ang tiyahin naman ni Chercel, maswerteng na rescue. Lihog lang ko pasaka sa ato pa nga kuntiya. Ay para, tapos may upod pa kami nga PWD nga daan. Wagsaka ko sa babaw ato. Ngara na sa gaapa. Tabi ko patay na sa kay. Why sa gagiyo? Pero hindi. Ang pamangkin ni Johnny na tuluyang naanod ng baha. Subo lang kiti nagstoryana pa kami pagalin mo. Ati subo gid ani, subo gid masubo gid. Man. Iti wala tamingo batonong tala na. Nagkamang to sa kabalay. Oo, kay dalom madaan mo. Ayon sa CDRRMO, 14 na barangay ng bayan ang apektado sa pananalasa ng bagyo. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Sa buong Negros Occidental, mahigit 130,000 individual ang apektado. Naunang inireport ng PDRRMO na 50 ang namatay dahil sa Bagyo Tino. Pero as of 2 p.m. ngayong araw, nagpalabas sila ng datos na 44 ang casualties at 53 ang missing base sa isinagawang verification. May mga gin-deploy naman tangas search and rescue teams, nag-deploy man ta clearing team, kag nagbulig sa mga LGUs. So far, subong aton nga mga main roads accessible naman. Mga kapuso, patuloy naman ang pagdating ng relief assistance sa 29 na mga LGUs sa probinsya. Dito naman sa Bacolod City, unti-unti na ring bumabalik ang supply ng kuryente. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Emil. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. At dama ang hagupit ng Bagyong Tino hindi lang sa mga taong nasira ang takanan o nawalan ng makalasabuhay. Apektado rin ang mga hayop na nabulabog, kabilang ang ilang namatay dahil nalunod sa baka o nabagsakan po ng puno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota, ganito ang iniwang pinsala ng Bagyong Tino. Bumulaga ang mga naglutangang puno na nabuwal. Sa taas ng tubig, sa bubong muna na natili ang ilang residente. Pero di lang tao ang apektado, kundi pati mga hayop na nawalan ng tirahan nang masira ang animal shelter na ito sa Bacolod. Napahagulgol naman ang babaeng ito na wala nang nagawa para iligtas ang mahigit 70 baboy nila. Malakas kasi ang ragasan ng tubig, kaya nasa 30 alaga lang ang nasagip sa baboyan. Nangilabot naman ang mga residenteng ito sa Talisay nang makita sa gitna ng baha ang isang malaking sawa. Hindi nito napansin ang naipit na manok at nagtuloy lang sa paglangoy. Sa Rojas, Palawan naman, nanlumo ang pamilya Condes nang datnang wala ng buhay ang alagang baka at 11 kambing matapos tangayin at malunod sa baha. Inilipat pa raw nila ang mga alaga sa mas mataas na lugar gaya ng parati nilang ginagawa. Ngunit nagulat sila
nang maging ito ay inabot na ng baha. Patay rin ang kalabaw na ito sa El Nido matapos mabagsakan ng puno ng buri dahil sa malakas na hangin. Sa Puerto Princesa City, Palawan naman, makapigil hininga ang ikinasang rescue operation. Sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig, tanging sa lubid na ito kumakapit ang rescuers. May mga gumamit naman ng rubber boat para marating ang mga nasa mas malalalim na parte. Aabot naman sa mahigit 1,000 bahay ang sinira ng bagyo sa Iloilo. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamatinding naapektuhan ang bayan ng Leganes, kung saan mahigit 600 bahay ang napinsala. Wasak din ang bahay na ito sa barangay Pasonangka sa Zamboanga City. Kwento ng nakatira roong pamilya, lumambot ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay dahil sa walang humpay na ulang dulot ng trough ng bagyo. Tapos yung poste ng bahay namin siguro sir dahil sa lupa, na-collapse na yung poste namin dalawa. Sir, 4 lang kami. Yung asawa ko, yung isang 5 years old, tapos yung 10 months old baby ko sa bahay. So, 4 kayo nahulog? Opo. Straight talaga pababa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Humupa na ang baha pero hindi pa rin malimot ng maraming Cebuano ang takot na idinulot ng mabilis na pag-akyat ng kulay putik na baha sa iba't ibang lugar. Ikinuwento nila sa akin at ipinakita ang ilang video kung paano sila nakaligtas sa bangungot na yan. Ang mga tagpong ito'y kuha ng mga residente ng Villa Azalea Subdivision sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu nitong Martes. Hindi makapunta kong emergency. Pwede please guys. Tabangin. Ilang saglit pala mga lumilipas ng mistulang lamunin ng kulay putik na baha ang kanilang lugar. Matapos bumigay ang katabing dike at rumagasa ang tubig papasok sa kanilang mga bahay. Sa bilis daw ng pag-akyat ng tubig, nilunod ng baha ang subdivision. Wala nang natakbuhan ng mga residente kundi ang bubungan ng kanilang mga bahay. Ang kanilang mga gamit inagos ng baha. Gaya ng aquarium na ito na pinagtaguan ng mga cellphone ng isa sa mga residente. Pilit itong kinuha ng lalaking bumitin pa sa bubungan. Niragasa rin ng baha ang gasolinahang ito na nasa labas ng subdivision. Kaya ang supervisor nitong si Rhea, inakyat ang nakaparadang trailer tanker para maisalba ang sarili. Inakyat din niya ang mga anak, pati na ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Umakyat kami sa tanker, mga ganito na sir yung tubig kasi galing kami sa opisina. Ang kanyang mister na si Edwin, inabutan ng pagtaas ng tubig pero butit nakakapit sa signage ng gasolinahan kaya hindi siya inanod. Saan kayo lumambitin nun, sir? Turo mo nga sa akin. Sige, halika, samahan mo ko. Ito po. Dito po. Binalikan namin ang lugar na ito kanina. Ba't hindi ko kayo bumababa? Wala nang tubig panghugas ng paa. May mga kababayan pa rin tayong nasa second floor ng kanilang mga bahay. Ito, pasok ka. Ito yung nangyari sa amin, no? Si Jade, na isa sa mga nakuha ng video na nasa bubungan, ipinakita sa akin ang loob ng kanilang bahay. Dito, yung tubig. Ito kataas. Lampas tao po. Lampas tao, oh. Sige, sir, go ahead. Ito sa loob. Wala pong kuryente. Ganda ang araw po. Pasensya na makikabala. Wala kuryente, oh. Ikaw, trabaho na. Tapos TV. Ayun o yung linya. Oo, TV. Ito po yung linya ng tubig, mga kapuso. Ayan o. Si Aling Sita, na isa rin sa mga binaha, ipinakita ang pinsala ng kanilang bahay. Yung tubig ang bilis, dyan, Tapos hanggang dito na, umakyat na ako sa itaas. Hindi ko na na-save yung mga yung mga gamit. Yun yung level ng tubig, meron ng marka rito. Ayan, ito. Hanggang ngayon, problema pa rin ang tubig sa malaking bahagi ng Liloan, Cebu. Pinagtitiyagaan ng mga taga rito ang ganitong klase ng tubig. Panghugas ng bahay namin yan, sir.
Gaano man kabigat ang sitwasyon ngayon dito sa Liloan, may mga nagpapagang pa rin ang kalooban ng mga kapwa nating naapektuhan. Boss! Si Pastor June, Libreng lomi, please! namigay ng Anli Lomi para kahit papaano raw ay malamanan ang kumakalam na sikmura ng ating mga binahang kababayan. Dagdag pang pahirap sa mga binagyo ang kawalan pa rin ng kuryente sa ilang lugar. Halos 1 milyong customer ng mga electric cooperative ang nagtitiis sa ganyan. Kung hanggang kailan yan, alamin sa pagtutok ni Mbav Gonzales. Binuwal ng Bagyong Tino, hindi lang mga puno kundi maraming poste ng kuryente. Kaya hanggang kanina, halos 1 milyong consumer ang walang kuryente ayon sa National Electrification Administration o NEA. As of 9 a.m. today, yung affected provinces is 20. In terms of affected or for restoration ng mga household connections, located in 8 provinces. So including po yung Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10, Caraga, and Negros Island regions. Meron po tayong 959,486 po na consumer connections na for restoration. Ayon sa NEA, ito pa lang yung sakop ng mga electric cooperative at bukod pa sa private distribution utilities. Walang eksaktong numero ang Department of Energy ng mga apektadong customer ng private utilities. Pero karamihan daw ng substation sa Cebu na napuruhan ng bagyo ay gumagana na. As of the latest status for the Visayas Electric Company and Cebu, all substations energized except in Liloan, with needs clearing, and around approximate 66% customers have been restored. That's in Cebu. And for the Mactan Meco feeder, 99% restored. Sa Negros Island, 29 sa 47 feeders ang gumagana at apektado ng power outage ang 250,000 consumers. Back to normal naman na sa Iloilo, Bohol at Maripipi Island. Meron na rin daw Task Force Tino ang DOE na tuloy-tuloy na nagmo-monitor sa kuryente sa mga apektadong probinsya. Sabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bukas ang deadline nila para maayos ang mga naapektuhang transmission lines. Out of the 55 lines affected by the typhoon, we have restored 50 and the remaining will be target completion tomorrow. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Hindi sapat ang mga uri ng flood control project na itinayo sa Cebu tulad ng dike para pigilan ang malawakang pagbaha tulad ng idinulot ng Bagyong Tino ayon sa DPWH. Sinang-ayunan niya ng UP Resilience Institute na nagbigay ng mga epektibong solusyon kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at marami sa binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos. Binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang may ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay, at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike, ha? Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon
ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control ay yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbaka ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control project sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi naman biro ang lakas ng ragasan ng baha sa Compostela, Cebu, kung saan pati 3 cargo truck inanod. Tumama tuloy sa ilang mga bahay ito. 25 na ang patay sa buong bayan. Live mula roon, nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Email binalot na lungkot ang isang barangay sa bayan ng Compostela sa Cebu dahil sa daming nasawi matapos masalanta ng bagyong Tino. 12 na katao ang nasawi. Matindi ang pagdadalamhati ni Dixie Kapuyan habang yakap ang kabaong ng nasawing mga kamag-anak. Ang 2 niyang anak na si Kyle at bunsong si Angel, pati ang nagdadalang taong manugang na si Jonalyn. Before ana namatay, before ang trahedya sir, anapit sa 2 murag nagpahiwatig na gyud ba? Ang kani silang duha magsigig sabak na ako katong laki in taon ni anak siya nga ma. Angel ayaw ginig biya kuyog na ako Angel ha ayaw biya si Alin ug akong anak bantay pagkamatay nila sir na rescue nagtapat taon silang duha sir. Nasa trabaho si Dixie nang mangyari ang malawakang baha sa barangay Tamyaw sa bayan ng Compostela. Ang isa pang anak ni Dixie na si Ashley Chanel ang nag-iisang nakaligtas sa insidente. Ayon sa kanya, nakaakyat sila sa isang bahay at inakalang ligtas na silang lahat. Pero nang ano rin ng rumaragasang baha ang mga cargo truck, dito na sila nahulog sa tubig. Ang pagkatagak na ako, di ba yun ko kay Bamulang mo istorya. Ako manghod ka mauyot to siya. Kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag hiwala akong salbabida, makupta na unta na ako kung manghod pero nabuhian ako. Kay nalumos ko, kay di ko kamamlangoy. Swerte lang ko kay akong buhok na sangit sa dakong kawayan moong napataas ko. Sa kabuuan, nasa 28 na individual ang nasawi sa bayan ng Compostela. Sa barangay Tamyaw, halos na wipe out ang mga bahay. Dito na rin inanod ang 3 cargo truck na dumagan sa mga bahay sa lugar. Nasaksihan pa ng mga residente ang inanod ng mga residente na humihingi pa ng tulong. May isang tao na yumaka pa sa puno ng nyog. Nanay nang anod rin mga balay nang tabang nang langoy digto mo nga kinsa may nga mutabang sad nila nga maglison sa may kilaw makain tubig. Ayon sa kapitan, may 12 katao pa ang pinaghahanap. Isa ang bahay ni Rosalino Bugtay, ang tinangay ng baha. Nakaligtas ang kanyang pamilya, subalit nasawi ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Ayon sa kanya, baka ligtas pa ang kanyang kamag-anak kung napasama ang lugar sa flood control project. Giputol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Unta to kung duna ni nahuman ni dire,
Sa imong tanaw. Masipti gid ang among bahay nga ri. Og nahuman pa. Natagpuan na rin ang bangkay ng 2 sa 4 na natabunan ng landslide sa barangay Sapang Dako sa Cebu City. Patuloy ang BFP Cebu City sa kanilang retrieval operation upang mahanap ang 2 pang individual na natabunan. Email sa latest data ng Cebu PDRRMO, umabot na sa mahigit 120 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino sa buong Cebu. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Hindi pa man lubos na nakabangon mula sa pinsalang dulot ng lindol, panibagong pagsubok naman ang kinakaharap ng mga kababayan natin sa Cebu matapos manalasa ang bagyong Tino. Sa kabila ng unos, handa namang umagapay ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektadong residente. Lubog sa makapal na putik ang sitio Isla Verde sa barangay San Isidro, Talisay sa Cebu matapos ang malaking bahang dulot ng bagyong Tino. Halos hindi na nga raw makilala ang mga kabahayan at nagkalat pa sa paligid ang mga nasirang gamit. When the volume of water was too much to carry na sa dam, bumigay yung damming natin na artificial damming. So a large volume of water went down. So that's why si Isla Verde was one of the sitios na hard hit talaga ng flooding. Ang ilan, pilit pang isinasalba ang mga kahoy na pwede pang pakinabangan. Pero karamihan sa mga residente, nananatili na ngayon sa evacuation center dahil wala nang babalikang ligtas at maayos na tirahan gaya ng pamilya ni Ellen. Dati na raw nilang naranasan ang ganitong pagsubok noong 2021 dahil sa bagyong Odette. Ngunit ngayon, tuluyan ng inanod ang kanilang mga ipinundar na ari-arian. Paano kami magsimula muli kasi wala kami pira. Hirap-hirap. Lahat kami hirap ngayon. Nanghingi lang ako sa mga kamag-anak ko para na may makain ang pamilya ko. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, agad tayong nagtungo sa barangay San Isidro upang maghatid ng tulong. 1,000 pamilya roon ang nakatira natin ng food packs. Nagsimula na rin tayong mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Silago, Southern Leyte. Sa mga nais makiisa sa isinasagawa nating kabi-kabilang relief operations, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. At katuwang ng GMA Kapuso Foundation, nananawagan din ng tulong si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Tino sa Visayas. Mga kapuso, sa gitna ng pinsalang iniwan ni Bagyong Tino sa Visayas, maraming nawalan ng tahanan, pagkain, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Ngunit kailanman hindi nawawala ang malasakit ng bawat Pilipino. Kaya sa tulong po ng Kapuso Foundation, makakarating po ang inyong donasyon sa mga pinaka-nangangailangan mula sa relief goods hanggang sa pagtulong sa kanilang muling pagbangon. Pwede niyong bisitahin ang gmanetwork.com/Kapuso Foundation para sa detalye kung paano kayo makakatulong. Kasi lahat ng tulong, maliit man o malaki, ay siguradong may magandang patutunguhan. Maraming salamat mga kapuso.